get through the day without prayer. Sa dami ng kailangan gawin sa trabaho at sa bahay araw-araw, parang imposibleng malampasan lahat ng yon without prayer. I'm a full-time mom with a full-time job. Yung nature ng trabaho ng husband ko is na-assign siya sa mga provinces at times. So, I also play the daddy role. I always pray to God araw-araw na sana makaraos kami. Sometimes I run out of words to say to Him, but I know that He knows what is truly in my heart. Pinahiram ako ng workmate ko ng book. Prayer book pala yun, at sa St. Paul's nabili. So, nung nagka-time ako, bumili ako ng copy for me and my family. I really feel comforted pagka binabasa ko ito at ginagamit sa pagdarasal ng family ko. I thank God for all His blessings at nakakaraos kami every day. Samba at buhay, pinag-uugnay sa isang hapag. Sambuhay the TV Mass, a pastoral ministry of the priests and brothers of the Society of St. Paul. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyo. Ngayon po ay April 27, 2014, second Sunday of Easter. At ang tawag po natin sa linggong ito ay Divine Mercy Sunday. Sapagkat mula po sa naging pagpapasya ni Pope John Paul II, idineclare po niya itong second Sunday of Easter bilang pagdiriwang po natin ng taunang piyesta ng Panginoong Hesus sa kanyang titulo bilang King of Mercy. And for many people, ang tawag din po nila sa linggong ito ay Thomas Sunday. Kasi po ang Ebanghelyo, every second Sunday of Easter, whether it is year ABC, ay galing po sa kwento ni Doubting Thomas. No? Yung pong pagpapakita ng Panginoong Hesus kay Tomas, isang linggo matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Ako po si Father Domi Guzman at sa ngalan po ng mga parit, mga brothers at mga seminarista ng Society of St. Paul, sa ngalan din po ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, kayo po ay aming tinitipan sa isa na namang Sambuhay TV Mass. Of course, we would like to pray for our regular na mga kasambuhay, lalo na po ang mga may sakit, ang mga homebound, ang mga caregivers po nila, yung mga elderly, gayon din po yung mga sundalo at pulis, no, na nasa kanilang mga posts at naka-tour of duty. At of course, we would like to pray in a very special way para po sa ating mga seaman at sea women na naglalayag, na kaugnayan po natin ngayon sa pamagitan ng teknolohiya ng internet at syempre ang ating po mga OFWs. Wherever you are, Happy Easter po uli sa inyong lahat. No? Nais po nating bigyan ng pansin
ang ilan po sa mga natanggap natin na mass intentions at sharings mula po sa atin pong internet, email, no? At texts services. Una po, galing po kay Lalo Carl Pontillas. Sabi niya, "Good evening, Father. Papamisa po sana ako sa anak ko. Nagdadalang tao po kasi po ang asawa ko ng 2 months and 2 weeks. Kababalik ko lang po ng abroad at palagi ko pong napapanood ang misa ninyo. Papamisahan ko lang po ang baby bunso ko. Tawag ko lang po sa bunso, namatay po siya sa sinapupunan ng misis ko. Nagpa-check muli siya sa doktor namin at sabi wala na daw heartbeat. Mahina na daw ang baby. Kaya po, papamisahan ko po siya sa inyo." Carl, mula sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Una sa lahat, Carl, kami po'y nakikisa sa iyo sa panalangin at sa simpatiya. Alam mo, pwede mong gawin ay bigyan mo ng pangalan yung baby. No? Kahit na namatay siya sa pagkabata or hindi mo siya namatay siya sa sinapupunan, baptize the baby, give a name. No? At tuwing ikaw ay mananalangin at ang iyong misis ay mananalangin, always mention the name of that baby before the Lord. No? Baptize the baby in your prayer. Itatawag po natin na baptism of desire. No? Kasi, siyempre, no? May pangyayaring hindi inaasahan. Of course, galing din po kay Windhel Tagod Strigan. Sabi po niya, "Ako po ay si Maridel Tagod Strigan ng Doha, Qatar." Nagpadala daw siya ng intention sa atin noong July at para po sa kanyang business sa Qatar. Pero sabi niya, sad to say, siya po ay nakulong. At yung pong kanyang business na marami po natulungan, sa kasamaang palad, for 4 months operation, yung restaurant, ay yung kanyang pera ay nakapako po doon at yung nga, nagpapatulong siya na sana kanya ay maging maayos ang lahat. Anyway, siya daw po ay pansamantalang nakalaya at until May 1, sabi niya, at depende sa kanya pong magiging kaso kung maayos niya ang kanyang financial problem, ay sana malampasan daw niya ito. Anyway, sabi niya, nais lang daw niyang makapagtayo ng isang apostolado. Sana kung pinagpala ang kanyang naging business. Anyway, hindi siya nawawalan ng pag-asa. She always prays the rosary. And yung nga sabi niya, pinapatawad niya yung mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Well, Maridel, ganyan talaga yan. No? May mga bagay sa buhay na kung minsan ay ikaw na yung gumawa ng maganda, ikaw pa rin yung nami-misunderstood. But today is the Sunday of Divine Mercy. Siguro you can pray for that very special intentions, no? Na nawa the divine mercy of the Lord will really be poured into your case. No? Who knows? No? We never know how the grace of God works. No? So we are praying na nawa maging recipient ka in a very special way ng mercy po ng Panginoon on this Sunday that we celebrate the divine mercy. Mula po dyan, nais din po siyempre nating ipanalangin ang iba't ibang mga mission partners po natin. No? Si Leslie Masigan, ang kanyang buong pamilya, si Tony at si Lourdes Chowa, ang Camden Industries po nila, ang kanilang anak at mga apo, si Ed at Norma Arrojado, si George at Noemi Villaruz ng Buklod ng Pag-ibig Community. At meron din po silang Villaruz and Villaruz CPAs. No? Si Didith at Joey Jacob, ang kusina ni Kambal, ni Irma at Delio San Miguel, at gayon din naman po ang intentions ni
Corazon Ochoa at Rosita Cauyan mula po sa Discovery Bay sa Hong Kong. Now, tayo po'y nagdiriwang ng Divine Mercy. Alam niyo, ito pong devotion ng Divine Mercy, we owe it to a certain person by the name of Helen Kowalska, na higit pong kilala natin ngayon bilang Sister Faustina. Siya po ay isinilang noong 1905 at namatay ng 1938. Nagkaroon po siya ng isang Jesuit na spiritual director, si Joseph Andras, isang Jesuit na humingi po na lahat ng kanyang nararanasan ay isulat niya sa isang diary. Kasi simula noong 1930, nagkaroon siya ng iba't ibang mga visitation from Jesus our Lord. At hiningi nga po ng Panginoon sa kanya na magkaroon ng kapistahan ng dakilang awa ng Panginoon. At ang promise is that the soul who goes to confession and communion during this day of the Divine Mercy will obtain complete forgiveness of sins and punishment. And on this day, the divine floodgate will be open. The floodgate of grace will be open. And even though your sins be as scarlet, my mercy, sabi ng Panginoon, is so great that no mind, be it man or angel, will be able to fathom it. So ito po yung napakagandang mensahe ng image po at debosyon nito ng Divine Mercy. And of course, si John Paul II, na noon po ay Archbishop ng Krakow, siya po ang nagsimula nitong canonical investigation on Sister Faustina, at siya rin po ang nag-preside sa beatification at canonization ni Sister Faustina. Si Sister Faustina ay na-beatified noong 1993 at siya naman po ay na-canonize ng year 2000 bilang kauna-unahan na santo na kinanonize on that great Jubilee year. Yan po yung ilan sa mga interesting details neto pong atin pong devotion to the Divine Mercy. Oh, by the way, si John Paul II himself died on the eve of the Feast of the Divine Mercy. No? Of course, we know that from the biography also of John Paul II. Pero alam niyo po, palagay ko ang napakagandang dapat na ma-appreciate natin dito sa Divine Mercy na ito ng Panginoon is that it is actually the story of Jesus risen from the dead. Yung gospel po natin ngayon, Jesus appears to the disciples behind closed doors. At nagpakita siya sa kanila. Pinakita yung kanyang hands and feet, no? At pinakita niya kay Tomas yung kanyang tagiliran, no? If you look at the icon, yung pong picture for veneration ng Divine Mercy, you will notice that number 1, at the back of Jesus is a door. So yung icon ng Divine Mercy is actually a story of Jesus in the gospel of today. Jesus shows himself behind closed doors, at sa kanyang tagiliran na pinakita niya kay Thomas, dumadaloy, no? Umaagos ang dalawang uri ng liwanag. Isang puti, isang pula. No? Simbolo ng water and blood na umagos po mula sa krus, na nagpapakita ng pagpapatawad at pagmamahal ng Panginoon. So, palagay ko po yun ng isang bagay na dapat nating intindihin. Bagamat itong devotion to the Divine Mercy is a private revelation, it is connected in many ways sa kwento po ng Ebanghelyo. Sabi nga po ng ibang mga theology professors, yung Divine Mercy ng Panginoon is nothing else also but a continuation
of the story of the Sacred Heart of Jesus. Na what is coming from the side of the Lord is coming from the heart. This is really the total image of the cross, the devotion to the Sacred Heart, rolled into one. The story of the mercy of the Lord. Kaya, brothers and sisters, on this day of the Divine Mercy, tulad po ni Thomas, whatever doubts we have, whatever trials we are going to, let us surrender them all to the love of the Lord. Gaya po na sinabi ni Thomas, my Lord and my God. Siguro, yan ang napakagandang prayer po natin on this day of the Divine Mercy. My Lord and my God. We ask the Lord to specially bless anuman po yung mga intentions natin in the Mass of today. Narito na po ang pagdiriwang natin ng banal na misa mula po sa oratory ng Mary Queen of Apostles dito po sa Society of St. Paul, San Antonio Village, Makati. Offering of the Holy Mass. Accept, Most Holy Trinity, the sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ, and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we hear the story of Thomas, who in his grief, unbelief, and sense of failure refuses to believe in the news of the resurrection. Like Thomas, may the Lord open our eyes to the power of the resurrection and transform our doubts and fears into confident faith and boundless joy. Today, too, is Divine Mercy Sunday, promoted by Sister Faustina Kolowska. The devotion to the Divine Mercy is a perennial invitation for us to face with confidence in divine goodness the difficulties and trials of the present and the future. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Father's forgiveness, for He is full of gentleness and compassion. Lord Jesus, you came to reconcile us to one another and to the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you heal the wounds of sin and division. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord Jesus, you intercede for us with your Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. God of everlasting mercy, who in the very recurrence of the Paschal feast kindled the faith of the people you have made your own, increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may grasp and rightly understand in what font they have been washed, by whose Spirit they have been reborn, by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. They devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of bread and to the prayers. All came upon everyone, and many wonders and signs were done through the apostles. All who believed were together and had all things in common. They would sell their property and possessions and divide them among all according to each one's need. Every day, they devoted themselves to the meeting together in the temple area and to breaking bread in their homes. They ate their meals with exultation and sincerity of heart, praising God and enjoying favor with all the people. And every day, the Lord added to their number those who were being saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. Let the house of Israel say, his mercy endures forever. Let the house of Aaron say, his mercy endures forever. Let those who fear the Lord say, his mercy endures forever. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. I was hard-pressed and was falling, but the Lord helped me. My strength and my courage is the Lord, and he has been my Savior. The joyful shout of victory in the tents of the just. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. The stone which the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done. It is wonderful in our eyes. This is the day of the Lord has made. Let us be glad and rejoice in it. Give thanks to the Lord, for he is good. His love is everlasting. A reading from the first letter of St. Peter. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who in his great mercy gave us a new birth to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by the power of God are safeguarded through faith, to a salvation that is ready to be revealed in the final time. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. Although you have not seen him, you loved him. Even though you do not see him now, yet believe in him. You rejoice with an indescribable and glorious joy as you attain the goal of your faith, the salvation of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia.
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book, but these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Sisters and brothers, my dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon pong ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o Easter, meron po tayong dalawang malaking selebrasyon. Ang isa ay yung palagian na nating pagdiriwang ng Divine Mercy Sunday, isang kapistahan na ni-request mismo ng Panginoong Jesus sa isang visionary na ang pangalan ay Sister Faustina. Ni-request ng Panginoon na sa ikalawang linggo ng Easter ay ipagdiriwang natin ang Feast of Divine Mercy. At ang larawan niya ay ang glorious or glorified body ni Jesus, nakadipa ang mga kamay, nakaputi siya, at lumalabas ang kulay puti at kulay pula mula sa kanyang puso. Iyon ay sagisag ng kabanalang ibinibigay sa atin ng Diyos, at yung pula naman ay tungkol sa kanyang pagpapakasakit, sakripisyo niya, na ngayon ay nagtagumpay na. 7 linggo tayong magdiriwang ng muling pagkabuhay. Pero alam niyo naman, pagkatapos ng Easter, piyesta ng Pentecost, pagdating ng Holy Spirit, pero kada linggo ay tinatawag nating isang maliit na Easter. Ang ipinagdiriwang natin kada linggo ay walang iba kung hindi ang muling pagkabuhay na pinagdiwang natin noong nakaraang linggo. Ngayon, ang ikalawang linggo ng pagkabuhay, at tuwing pangalawang linggo, palaging ang ebanghelyo ay tungkol kay Tomas. Tomas na absent. Umalis siya doon sa headquarters kasi marahil masama ang kanyang loob dahil sa mga nangyari. Siguro nagbabalak-balak na siya na bumalik sa kanyang dating buhay at iwan na itong kanyang mga kasamahan. At dahil siya ay absent, hindi niya nakita si Jesus na muling nabuhay sa kauna-unahang pagkakataong nagpakita ito sa kanilang headquarters. Naroroon ay 10 lamang. Tandaan ninyo, wala na si Judas. Kaya 11 na lang talaga sila. Hindi pa napapalitan si Judas. 11 na sa headquarters, kaso wala si Thomas, 10 na iwan. Pero nung pangalawang beses na dumating si Jesus na muling nabuhay, 11 na sila, naroon na si Tomas. At pinagbigyan ng ating Panginoon ang kanyang kahilingan. Kailangan makita ko muna yung tanda ng iyong pagkapako sa krus. Kailangan mailagay ko muna ang aking mga daliri sa
pagkakapako sa iyo sa krus, kailangan ilagay ko rin ang aking mga kamay sa iyong tagiliran kung saan ka sinibat. Kitang-kita kasi ni Tomas Yung pagkakasibat kay Jesus at pagkakapako, ang iniisip ni Tomas, wala nang kapag-apag-asang mabuhay pa si Jesus. Ngayon, sasabihin nyo sa akin, buhay siya. Sasabihin ninyo, dumating siya dito. Huwag naman ninyo ako paasahin uli. Baka mabigo lang ako. Yun ang nararamdaman ni Tomas. Kaya ang sabi niya, hanggang hindi ko makita, kailangan ko ng pruweba. Iyang-hiya siguro si Tomas noong napakita sa kanya si Jesus. Wala na lang siyang nasabi kung hindi, Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. At ito hong sinasabi ni Jesus kay Tomas ay sinasabi niya sa ating lahat. Naniniwala ka ba dahil lang nakita mo ko? Mas pinapagpala ang hindi nakakakita, ngunit naniniwala o nananalig. Ito ho yung laking hamon sa atin habang tayo ay papalayo ng palayo sa Pasko ng muling pagkabuhay at maglalakbay na naman sa pang-araw-araw nating Little Easters. Na sana patuloy nating makita si Jesus na muling nabuhay. Paano raw makikita? Sinabi sa atin sa first reading kanina sa Acts of the Apostles, kitang-kita raw ang Kristong muling nabuhay sa pamamagitan ng mga alagad na nagpupunta sa templo. Nagpupunta raw sila sa templo. Nakikita rin daw ang mga alagad pagkatapos pumunta sa templo, uuwi sa bahay, magkakainan. Kumakain sila ng sama-sama. At paano pa makikita? Nakikita rin si Jesus na muling nabuhay sa pamamagitan ng mga alagad na binebenta ang kanilang mga properties, sinasamsam ang pinagbilhan at itinutulong sa mga kapuspalad. Sa pamamagitan ng tatlong bagay na iyon, ipinakita ng mga unang Kristiyano kung paanong nananatiling buhay si Jesus. Ginagawa rin naman natin yon. Nagtitipon-tipon rin tayo sa ating templo, sa ating mga simbahan. Nagkakainan din. Pero siguro yung mabigat na gawin ay ibenta ang ating mga properties at yung pinagbilhan ay itulong sa mahirap. Pero unti-unti nakikita natin natututo ang mga Pilipino ng pakikipagkapwa tao. Yung solidarity, lalo na sa mga naghihikahos. Diyan makikita na si Jesus ay talagang muling nabubuhay hanggang sa ngayon. Hindi natin tinuldukan ang buhay niya sa Kalbaryo kung hindi patuloy siyang nagpapakita sa atin at sinasabi sa atin mulit-muli, mapalad ka dahil kahit hindi mo nakita sa iyong mga mata si Jesus, nakikita mo siya ngayon sa piling ng mga alagad niya. Nagdarasal ng sama-sama, nagsasalo-salo sa hapagkainan at nakikiramay sa mga kapuspalad. Ngayon pong araw na ito ay kaisa natin ang buong simbahan sa napakasayang pagdiriwang din sa Vatican tungkol sa pagka-canonize o pagtatalaga bilang isang santo kay John Paul II, ang nasirang Santo Papa. Ngayon po ay ipapahayag siya bilang isang ganap na santo ng simbahan. Kapag meron po mga santo, hindi sila natin nilalapitan para hingian ng magic. Maari po silang hingian ng tulong, ng pabor, para tayo tulungan na lalong mapalapit sa Diyos, tulungan tayo na maging madasalin o mapagmahal sa kapwa, pero lalo't higit, kaya sila naririyan para sila ay tularan natin, yung kanilang magagandang ugali. Ako ho ay nagkaroon ng napakalaking pribilehiyo na makita ng harapan ang dating Santo Papa na si John Paul II. At nakasama ko pa siya sa misa sa kanyang private chapel doon sa Vatican. Natatandaan ko, maliit yung kanyang chapel, mas malaki pa itong chapel kung saan ginagawa ang ating misa. At ang mga naunang pumasok na nagmarcha ay mga kardinal na mula sa iba't ibang bansa. Mabuti na lang may isang kardinal na hindi nakarating, kaya yung madring taga-imbita, tinawagan ako.
isang Pilipina. Sabi niya, pagkakataon mo na ito, pumunta ka rito ng ganitong oras sa umaga, makikipagmisa ka sa Santo Papa. Kaya ako'y talagang hindi makatulog ng gabing yon. Iniisip ko na kung ano ang sasabihin ko sa Santo Papa. Kung sasabihin ko, mabuhay, ako po'y taga-Philippines. O kaya i-Englishin ko, o kaya mag-i-Italian ako. No? Akalain ninyo nung pagpasok ko, sabi ko, wala na akong pag-asa na makalapit sa Kanya. Sabi ko, siyempre, uunahin yung mga kardinal. Pero pagpasok ko, ako yung huling pumasok, sabi sa akin ng sekretaryo ng Santo Papa, halika dito. No? Siyempre, hindi nagtagalog. No? Sumenyas lang. At pinaupo ako doon sa pinakaharap. At naririto sa gitna ang Santo Papa, nakaluhod, nakayuko, nakasuot ng puti. At sa harapan niya, maraming mga typewriting paper na may mga galing sa internet. Naroroon yung mga balita tungkol sa iba't ibang dako ng mundo. Siguro ipinagdarasal niya. Araw-araw. Kung ano ang balita, kung ano yung mga disgrasya lalo na, ipinagdarasal niya. Yung panahong yon may sakit na siya. May panahon na tumutulo na yung kanyang laway, nanginginig na yung kanyang mga kamay. At pagkatapos ng misa, nung pinaharap kami sa kanya, binigyan kami tigi isang rosaryo, at ipinakilala ako sa Santo Papa, ang nasabi ko lang, ako po'y isang paring taga-Pilipinas. At sabi niya, Ben, no? Mabuti. No? At saka kami nagpa-picture. Yan ho ang isang napakagandang pribilehiyo ng isang pare, pero lahat tayo ngayon ay maaring manalangin sa Panginoon sa tulong ni Pope John Paul II. Alam naman natin kung gaano siya kalapit, lalo na sa mga Pilipino. Napakalapit din niya sa mga kabataan. Mahal na mahal niya mga bata, sapagkat nakikita niya mga bata pag-asa ng ating buhay talaga. At lalo na, siyempre, malapit din siya sa mga mahihina, sa mga may sakit, sa mga may edad, at sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tandaan ninyo, si John Paul II ay pamilya rin ng mga nag-abroad, dala ng kahirapan sa buhay. Kaya't alam niya ang dinaranas ng bawat isang OFWs. Sa ating pong maraming mga tanong sa buhay, tandaan po natin, kinakailangan tayong magtiwala kahit kung minsan hindi tayo nakakakita ng agarang sagot sa ating mga tanong. Sana tularan natin si Tomas na natuto sa sinabi sa kanya ng Panginoon. At masabi din natin kasama ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Tumayo po tayo at bilang isang bayan ng Diyos, dasalin natin ang ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us turn to the Lord and plunge into the infinite ocean of His mercy that is greater than sin, evil, suffering, and death. In His loving mercy, we have victory, salvation, and eternal life. We give thanks to the Father through Him as we pray. Father, we trust in You. Father, we trust in You.
For the leaders of the church, that believing in and experiencing the Lord's infinite mercy, they may always proclaim it to God's people, we pray. Father, we trust in you. For our local and national leaders, that, like the apostles, they may attend to the needs of our communities and work for peace, unity, and progress, we pray. Father, we trust in you. For those who, like Thomas, live in doubt and fear, that the peace and forgiveness of the risen Christ may strengthen them to face life's challenges and difficulties, we pray. Father, we trust in you. For all Christians, that they may cherish Jesus' gift of salvation, be continually renewed, and together build a community of prayer, fellowship, and service, we pray. Father, we trust in you. For all of us gathered here, that immersed in the ocean of the divine mercy, we may live as ministers of the Lord's peace and reconciliation, we pray. Father, we trust in you. God our Father, in Jesus you have shown us your boundless love and infinite mercy. Teach us to love you in return and trust our lives to your love and mercy and serve you in our brothers and sisters. This we ask through Christ our Lord. Amen. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the oblations of your people, that renewed by confession of your name and by baptism, they may attain unending happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but on this day above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying, he has destroyed our death
and by rising restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint John Paul II, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to pray. Oh
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the peace of Christ. Peace be with you. Peace to all of you. Peace be with you. Behold Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are we who have not seen, yet believe. He takes away our sins. Happy are we who are invited to partake in this holy banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Prayer during Communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands.
Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to live for the good of my family and loved ones. I have to live to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that our reception of this Paschal Sacrament may have a continuing effect in our minds and hearts, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May God, who by the resurrection of His only begotten Son was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness by His blessing. Amen. May He whose redeeming work you have received the gift of everlasting freedom make you heirs to an eternal life. Amen. And may you who have already arisen with Christ in baptism through faith, by living in a right manner on this earth, be united with Him in the homeland of heaven. Amen. May the blessings of the Lord be upon you, the blessings of the Father and the Son, and may the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Alleluia, alleluia. Thanks be to God. Alleluia, alleluia. Maraming salamat po sa ating punong tagapagdiwang sa ating misa ngayon, the Sunday of Divine Mercy. At ngayon, tutuloy po tayo sa atin pong tinatalakay na participation of the laity in the life of the Church mula po sa dokumento ni John Paul II na kung tawagin po natin ay Christi Fidelis Laici. Kaugnay pa rin po ng pagdiriwang natin ng Year of the Laity. And pipick up po tayo sa paragraph 27 netong dokumentong ito ng Christi Fidelis Laici. At sabi po dito, napakahalaga na pag pinag-uusapan daw po yung participation ng laity in the life of the Church, we have to think about the Church as the ecclesiology of communion. Yun po ang ini-stress ni John Paul II.
The church, sabi nga natin last time, the parish is a family. No? So, ang mahalaga sa pamilya ay yung communion, pagkakaisa, union. No? Commonality and union, pagkakaisa. No? And that is how we should look at the entire issue of the itong apostolado po ng mga laiko. No? It is the ecclesiology of communion. Yan po ang tawag po ni Pope John Paul II. At sa pamagitan ng communion na yan, sabi po dito ni John Paul II sa paragraph 27, isa sa mga pamamaraan na pwedeng magkaroon ng consultation, collaboration, and communion between the pastors and the laity ay yung tinatawag po ng mga synod fathers na parish pastoral councils. Ito po isa sa mga bagay ngayon na question ng marami. No? Sabi nila, saan ba galing yung parish pastoral council na yan? Kasi sa canon law, wala namang parish pastoral council na nakalagay. Ang nakalagay sa canon law ng simbahan parish finance council. Pera, sa pera. Pero ito po lang inspirasyon ng parish pastoral council. It is not in the canon law. But it is reflected in the apostolic exhortation of Pope John Paul II, paragraph 27, Christi Fidelis Laici, which is coming actually from the proceedings of the Synod of Bishop about the laity. At dito sabi nga po ni John Paul II, yung mga general discussions about pastoral problems can be examined and solved, and they can even be better talk about if they are structured through a more convinced, extensive, and appreciated parish pastoral council, which the Synod Fathers rightly insisted. So, yung po pastoral council is not canon law. It is from the Synod Fathers, from the bishops. No? Yan po ang pinagmulan ng pastoral council. Kaya, hindi po ito isang invention lamang, kung hindi, ito'y pinagnilayan, ito'y talagang didiscuss, no? Ng atin pong mga leader sa simbahan, lalo na ng mga obispong nandoon po sa sinodo na yan, na naglabas po netong ganitong katuruan ni Pope John Paul II. So, ang pastoral council kung gano'n, is a place where there can be yung dalawang bagay na sinasabi natin na dapat maging feature po ng participation ng buhay laiko sa simbahan. Consultation and collaboration. The pastoral council is a consultative body. Ngayon, ano? It is not po a body that decides things. Kung hindi, it is a consultative body to help the pastor. No? But it is very much part of that, of the church's discernment. Maliban po sa Parish Pastoral Council, sabi rin po dito sa dokumento ng Christi Fidelis Laici, another way na ang mga laiko ay pwedeng ma-involve sa buhay ng simbahan, paragraph 29, is the different groups of the laity. Babasahin ko po yung mismong sinasabi po ng dokumento. In recent days, the phenomenon of lay people associating among themselves has taken a character of particular variety and vitality. In some ways, lay associations have always been present. Confraternities, third orders, sodalities. However, in modern times, lay groups have received a special stimulus, resulting in the birth and spread of multiplicity of group forms, associations, groups, communities, movements. So dito po nakapaloob naman yung mga
transparochial, charismatic renewal, marriage encounter. Ito yung mga movements. No? At kinikilala ito ng simbahan bilang makabagong pamamaraan ng partisipasyon ng mga laiko sa pamagitan ng kanilang pag-organisa mismo sa kanilang mga sarili. No? For a certain specific work and mission in the church. So, ito pong mga ME groups, charismatic groups, iba't ibang mga transparochial groups, no? Ever since the time of John Paul II, Christi Fidelis Laici, paragraph 29, naging bahagi po kayo ng discernment on the participation of the laity. Ang mahalaga lang po siguro dito is that sabi dito, alongside the traditional associations, movements, with specific features and purposes, should also nourish the ecclesial community. So dapat makita lang po natin na we are not independent. Yun ang problema eh. Kapag ang bawat organisasyon, ang feeling niya po independent siya, sinisira po natin yung vision ng iisang katawan ng simbahan. We must remember, whatever movements we are still part of the one vine. Sabi nga po ng Christi Fidelis Laici, the one vine of Jesus, where we are all branches. Tutuloy po natin itong ganitong pagtalakay sa susunod pong bahagi ng atin pong Sambuhay TV Mass. In the meantime, kayo po'y aming inaanyayahan na maging mission partner po natin dito sa apostoladong ito. Una, sa pamagitan po ng inyong mga love offerings. No? And we continue to thank you for your pledges, for your regular love offerings and love donation and other donations. No? May you continue to bless others by sharing those blessings po. Nasa screen po natin ang account number ng St. Paul Seminary Foundation na pwede nyo pong gamitin. Pangalawa po, you can be a mission partner by way of your giving us mass intentions. At yung mga feedbacks, kagaya po ng mga binabasa natin dito, no, na nakakatulong din para i-share ang inyong experience at pananampalataya. Nasa screen po natin ang ating mga cellular number at internet connections na pwede natin gamitin. Of course, another very important way to be a partner in the mission of Sambuhay TV Mass ay yung pagpapalaganap po natin ng viewership ng ating pong apostoladong ito. At nasa screen po natin ang cable networks, cable channels, at gayon din ang ating YouTube account na pwede nyo pong ipamahagi sa inyong mga kaibigan so that we can continue to nourish our faith, not only with the Mass, not only with the celebration of the Eucharist and the Word of God, but with our continuing catechism. Sa ngalan po ni Father Resty at lahat po ng bumubuo ng St. Paul's Audiovisuals, narito po ang ating pabaon sa inyo to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, and my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you and Jesus, my God. Jesus and Mary, give me your most holy blessings.